team na to ang pinadala po natin dito upang check-in at mag-imbestiga sa lahat ng mga nangyayari. They've gone through a lot of interview ng iba-ibang local government units, iba-ibang mga ahensya ng gobyerno, at ang importante yan, dokumento. No? Marami silang dokumentong mga nakuha na, nireconcile nila. Binasa nila ang mga batas na nauukol dito, anong mga kinakailangang proseso na gawin, at ano yung mga dahil dito sa NIPAS law, no? Ito yung tinatawag natin mga protected area, ano ang mga proseso dito, no? Proseso sa pagtayo ng building, proseso sa pagtayo ng istruktura, bawal ba ito o hindi ito, at kung sakali man, anong mga kailangan requirement, etc. etc. So napakarami po nito, at ako'y nagpapasalamat sa team dahil meron na silang mga initial finding. No? Kanina nag-usap kami, at ito lang ang masasabi ko. Number 1, merong building permit na in-issue ang munisipyo ng Sambayan, no? Sagbayan. Pero ang isang requirement ay ang ECC na hindi naman pa na-issue. Okay. And number 3, yung tinatawag na PAMB, no? Resolution. Ito, kinuha ko nga ngayon. Meron silang PAMB resolution na inaalaw ito. No? Nakuha ito ng ating team. Ang tanong dito is that ito pang PAMB resolution ay enough? No? Ito ba'y tama na para magkaroon ng resort? Well, kailangan mo na ECC compliance. Nawala yung ECC. Requirement po ito para magkaroon ka ng building permit. At iilan pa lamang ito sa mga initial findings. At alam nyo, ang aming katungkulan sa Department of Interior and Local Government ay magkaroon ng supervision, no? Under, I think it's Article 25. No? Ngayon, ang pwedeng mag-dismiss, mag-suspend, etc. ay ang Office of the Ombudsman. Lahat ng nakita namin ay makikipag-usap na ako kay Ombudsman Martires at iti-turn over namin sa kanila para iisa na lamang, coordinated na lamang ang aming finding. So in short, yung mga importanteng dapat kong sabihin ngayon na makuha ng aming team at may iba pa, ay nasabi ko na that even though there's a PAMB, karoon ng building permit, pero walang ECC clearance. Ang ECC is a requirement for the building permit. But moving forward, ito na yung mga batas natin, mga nangyari ito sa kalikasan, ano na ang dapat mangyari ngayon? Number 1, sa RD namin, kasi maganda sa DILG ay lahat ng region, meron kami mga tao, pinapalista ko lahat ng protected area ngayon, kung meron bang ganong istruktura kamukha na nangyari rito. Pinapalista ko lahat dito, kami makikipag-coordinate sa DNR tungkol dito. Number 2, it's a proposed area management board. Kung titignan natin, ito yung kanyang organizational structure, no? Napakadami po niyan. Halos, ayan. No? Kung titignan po ninyo to, ang head ng DNR, kasama ang gobernador, may 3 district representative, may 6 na municipal mayor, may 65 barangay captain, may RD ng DA, NEDA, Department of Science, DOST, PNP, DND, NGO or PO, 3 representative, 1 from the academic institution, 1 from private, etc. So marami po ito. Nung nakita ko itong resolution na ginawa, kung hindi ako nakakamali, wala yung chairman ng DNR. Ang nag-chair ay isang barangay captain. No? Kaya naipasa itong tungkol sa Captain's Peak. Ang sa akin lang is that, siguro from now on, from region to region, papatawag ko itong mga PAMB na ito. On the side of the DILG, lalong-lalo na sa LGU, ika-capacitate namin sila. We will work hand in hand with the DNR tungkol dito. No?
Kasi we must look forward now eh. Kasi ang tanong dito, okay, nakita natin yung ginawa sa isang bundok. Nagkaroon ka ng Captain's Peak na may swimming pool. Pinayagan ng PAMBI. May kasabihan tayo, what is good for one should be good for Pedro. Ang tama kay Juan ay tama kay Pedro. Isipin nyo lang na 1,700 hills magkakaroon ng ganung swimming pool. Ano na nangyari dito sa ating kalikasan? Mabababoy lahat ito. No? So ang point dito is, importante talaga ito. Ano bang goal natin? Ano nating lahat? Ano bang gusto natin dito? Of course, we want tourism. Pero isang tourism industry na hindi mabababoy ang kalikasan. In short, magko-complement. Hindi mo siya gagalawin. No? Siguro naman yan nasa puso ng bawat isang nakikinig at nanonood ngayon. Kaya nga, we have to harmonize. Ito na ang ating batas ngayon. Habang babaguhin siguro ng Kongreso ito, what do we do now? Do we have to wait? No, we take action now. Meetingin kagad natin to, pulungan natin lahat ng mga PAMBI. Sabihin natin ang kapangyarihan nila. No, hindi pwedeng hindi ka umaattend. Isipin mo, ang nag-chair isang barangay captain dito. Ha? At kaya na-anuhan ito. No? This kind of things, that's moving forward now. So moving forward on our end, pinapalista namin lahat ito. Ganong klaseng investigasyon ang gagawin po namin dito. And of course, we will always coordinate with the Office of the Ombudsman, no, about this. No? At pagkatapos po nito, we're going to look at the process. Ano ba ito? Paano nangyari ito? I think this happened 2018. Resolution number 2018. Kasi importante, we are in harmony. Mahirap nagko-contradict eh. Hindi pwedeng wala managot dito. May mananagot dito.